Elementary pa lang ako ay alam ko na ang tungkol sa mag-asawang sina Lola Mercedes at Lolo Paquito. Tinatakot ako ng mama na aswang daw yung mag-asawa. Siyempre bilang bata ay natatakot nga talaga ako sa kanila. Behave ako parati kapag pumupunta kami sa kanila para magpahilot. Kasi Sir Neb, kahit sinasabi ni mama na aswang yung mag-asawa, ay mahusay namang albularyo si Lolo Paquito. Madalas akong lagnatin noong bata pa ako at never akong dinala ni mama sa ospital. Laging kay Lolo Paquito ang takbo namin dahil siya ang nakakapagpagaling sa akin. Kakaiba yung gamit niya, yung Vicks na sunod sa pinakamaliit na size. Inilalapat yon ni Lolo Paquito sa likod ko tapos ini-slide niya. Hindi ko alam kung paano nangyayari dahil habang ini-slide niya yon ay may matatamaan siyang part na mapapasigaw na lang ako sa sakit. At doon niya malalaman kung may pilay raw ba ako o nakatuwaan ng mga elemento. Nagsusunog siya ng tawas sa isang lumang diktikan. Kapag tostado na yon, ay ipapahid niya sa likod ko, sa noo, dibdib at mga talampakan. Bago pa man kami umalis ng bahay nila ay patakbo-takbo na ako at nakikipagharutan na sa mga batang kapitbahay. Si mama naman ay nakikipagkwentuhan pa kay Lola Mercedes. Hindi tumatanggap ng pera bilang bayad sina Lolo Paquito. Kadalasan ay itlog o kaya tinapay lang ang hinihingi nila. Sobrang effective magpahilot kay Lolo Paquito. Halos lahat kami sa amin ay may testimonial kung paano niya napagaling sa lagnat, balis o kahit yung mga pilay o bali. Magaling din siyang magmasahe. Maraming alam sa traditional medicine si Lolo Paquito. Ang hindi lang talaga inilalapit sa kanya ay mga baby. Iba raw talaga ang tingin ng matanda kapag may sanggol. Makikita mo raw na nag-iiba ang kulay ng mga mata niya at panay ang singhot. Lunok din daw ng lunok at paruot parito. Hindi siya mapakali kapag may sanggol sa malapit. Kaya nabuo ang haka-haka na aswang siya. Silang dalawa ni Lola Mercedes. Si Lola Mercedes naman kaya sinasabing aswang. Laman kasi siya ng simbahan. Palasimba siya at madasalin. Pero ni minsan daw ay wala pang nakakita sa kanya na nagkommunyon o kaya ay tinapos ang misa. Umaalis siya kaagad bago pa man magbendisyon yung pare. At yung rosaryo raw na ginagamit niya ay walang krusipiho. Putol ang bandang krus. Ilang kakilala na ang nagmagandang loob na bigyan siya ng maayos na rosaryo, pero tinatanggihan ni Lola. Bukod pa roon ay may ilan daw na nakakakita sa kanya na nakatulala lang sa papalubog na araw tuwing Biyernes. Tumutulo yung laway at walang kakurap-kurap. Sir Neb, panay hinala lang naman kami noon sa mag-asawa. Pero dumating din sa punto na may mga patunay na talaga. Halimbawa ay yung babae na sinamahan yung asawa niya kina Lolo Paquito para magpamasahe sa likod. Kapag ganoong may nagpapahilot kay Lolo Paquito ay hindi nakikisali si Lola Mercedes. Tahimik lang siya sa isang gilid at hindi lumalapit kahit may kasamang iba yung nagpapahilot. Nakikipagkwentuhan lang siya kapag tapos na yung paghihilot ni Lolo Paquito. Pero yung partikular na babae na yon, na tawagin na lang nating Sara, ay nakagiliwan ng husto ni Lola Mercedes. Kaya noong nagpapahilot yung asawa ni Sara, ay nagkwentuhan yung dalawa. Sabi raw ng sabi si Lola Mercedes na maganda si Sara at napakaswerte ng asawa nito. Huwag daw silang maghihiwalay at mag-aaway. Si Lolo Paquito naman, tahimik lang daw at hindi nakikisali sa usapan. Hanggang sa matapos yung pagmamasahe ng matanda ay yung lalaki lang ang kinausap nito.
Hindi raw tinignan si Sarah kahit gasulyap lang. Pero si Lola Mercedes ay attentive na attentive dito. Hindi naman daw binigyan ng kahulugan ng mag-asawa yung ganoong pagtanggap sa kanila. Pero makaraan ang ilang araw ay nagkaroon na ng kakaibang mga pakiramdam yung dalawa. Since si Mama ang may access sa chismis noong time na yon, sa kanya ko naririnig yung mga pangyayari. May ilang kapitbahay raw sina Sarah na hindi makatulog dahil sa mga ingay na naririnig sa paligid. May kumakaluskus daw tuwing gabi at kapag hinanap kung nasaan yon ay hindi naman makita. May ilang bata rin daw na dumudumi ng tubig doon sa mga kalapit na bahay ni Sarah. Kapag daw pinahilot nila kay Lolo Paquito ay agad na nawawala ang pagdudumi. Pero kinagabihan ay sasakit na naman yung tiyan ng mga bata, kasabay ng hindi maipaliwanag na mga kaluskos. Tapos itong si Sarah daw isang gabi ay nakaramdam ng pagkatakam sa isang klase ng tinapay. Sarado na yung mga bakery noon, pero buti at meron pang isa na bukas sa bayan. Kaya pinilit nitong papuntahin doon yung asawa. Para daw naglilihi si Sarah, kaya naisipan nilang magpa-check up kinaumagahan. Pero noong gabing araw ay pinabili ni Sarah ng tinapay yung asawa niya. Pagkaalis daw ng mister nito ay biglang may kumalabog sa bubungan ng bahay nila. Natameme raw si Sarah habang nakatingala, tapos ay nakiramdam. Mga ilang minuto ang nagdaan ay may kumatok daw sa pinto. 2 katok lang na matagal pa ang pagitan. Tinanong niya kung sino, pero hindi raw sumagot, kaya ang ginawa niya ay nagsisigaw para maalerto yung mga kapitbahay. May mga dumating naman daw at tinanong siya kung anong nangyari. Nung ikwento ni Sarah ay ang mag-asawang Lola Mercedes at Lolo Paquito kaagad ang pumasok sa isipan ng mga tao. Kaya lang ay masama namang magbintang, kaya pinalampas na lang daw ni Sarah hanggang sa dumating ang mister niya. Pero yung asawa ni Sarah, Sir Neb, ang hindi mapakali, kaya kahit pinipigilan nito ay pinuntahan pa rin yung mag-asawang matanda. Ang tagal daw bago nagbukas ng pinto si Lolo Paquito. Hindi raw makatingin ng diretso si Lolo Paquito doon sa asawa ni Sarah. Tapos noong hanapin si Lola Mercedes ay may kumalampag mula sa likuran ni Lolo Paquito at biglang sumulpot yung matandang babae. Medyo natakot daw noon yung asawa ni Sarah dahil sa biglaang paglitaw ng matanda, kaya umalis na lang ito. Noong umaga na at nagpa-check up si Sarah ay tsaka na kumpirma na buntis pala ito. Gigil na gigil daw yung mister nito sa mag-asawang matanda. Tapos isang gabi ay nakarinig na naman ng kalampag si Sarah. Dali-daling lumabas ng bahay yung asawa niya at pinagmumura yung kumalampag sa bubungan. Sabay sigaw na kilala niya kung sino ito. Pagkatapos noon ay biglang nagtahulan yung mga aso at nang lingunin ng mister niya yung tinatahulan ng mga aso ay nakita nito si Lola Mercedes. Napapalayo. Kung hindi raw napigilan ni Sarah ang mister niya ay baka kung ano na ang nagawa sa matanda. Sir Neb, walang nakakita na nag-anyong aso, pusa o baboy sina Lolo Paquito. Pero may nakakita sa isang itim na ibon na aali-aligid sa bahay ni Sarah tuwing gabi. Ang gagawin lang daw ng mga nakakakita roon sa ibon ay tatawagin itong Lola Mercedes o Lolo Paquito. Kadalasan kapag sinabing Lola Mercedes ay bigla raw lilipad palayo yung ibon. Tapos may makakakita kay Lola Mercedes na naglalakad pa uwi. Nagtataka yung mga tao kung saan siya nanggaling dahil parang bigla-bigla na lang lumilitaw. Kahit na kabi-kabila na yung mga senyales na aswang yung mag-asawang matanda at halata na ng mga tao na sila mismo yung umaaswang kay Sarah, ay tuloy pa rin ang mga pagdalaw sa buntis. Hanggang sa naisip na lang nila na lumipat muna ng tirahan hanggang sa makapanganak ito. Pagkaalis ni Sarah
ay ilang araw na hindi lumalabas ng bahay sina Lola Mercedes at Lolo Paquito. Akala raw ni na mama noon ay kung napano na yung mag-asawa, kaya balak daw sana nilang bisitahin kasama ang ilang taga-barangay. Natatakot din daw kasi sila na baka nagpapalakas pala sa loob ng bahay kaya hindi lumalabas. Noong katukin daw ng barangay captain ang bahay, ay agad na sumagot si Lolo Paquito. Sumilip ito sa bintana at nakiusap na kung pwede ay yung kapitan na lang muna ang kausapin niya. Nag-usap ng masinsinan ang kapitan at si Lolo Paquito doon nga sa may bintana. Tapos ay nilapitan ng kapitan yung walis na nakatayo sa gilid ng pinto ng bahay at inalis ito. Winalis din niya yung napakaraming asin na nakakalat sa tapat ng bahay. Nung bumukas ang pinto ng bahay ay naihanda na ng mag-asawa yung mga bag at ilang kahon na naglalaman ng gamit nila. Nagpahatid na raw sa barangay patrol papunta sa istasyon ng bus para umalis na sa lugar namin. Sir Neb, umamin daw sa kapitan si Lolo Paquito na aswang nga ito at si Lola Mercedes. Hindi naman daw nila sinasadya na maperwisyo si Sarah. Aksidente lang daw talaga na maakit sila sa amoy nito noong sinamahan ng asawa niya na magpahilot. Umiiwas naman daw sila sa mga buntis at sanggol. Kaya lang ay si Sarah mismo ang lumapit dahil hindi rin ito alam na buntis pala siya. Aalis na nga raw dapat sina Lolo Paquito, pero may nag-iwan daw ng nakabaliktad na walis sa may pintuan at nagsaboy pa ng napakaraming asin kaya hindi sila makalabas. Humihingi raw ng pasensya ang matanda sa perwisyo na nadala nilang mag-asawa at nahihiya na sila kaya aalis na lang sila. Doon na nga natapos yung kwentong aswang dito sa amin. Sina Sarah naman ay bumalik din pagkapanganak niya. Yung asawa raw pala niya ang naglagay ng walis sa may pintuan at hindi pa siya nakontento at sinabuyan ng napakaraming asin yung tapat ng bahay ni na Lolo Paquito. Yun daw kasi ang payo ng isa niyang kakilala. Bago mag-aral yung anak nila ay umalis na rin dito sina Sarah at ng ibang bansa. Second year high school yata ako ng mga panahong yon, kaya matagal na rin. Yung bahay ni na Lolo Paquito, giniba. Tapos tinayuan uli ng bahay. Parang malayong kamag-anak yata ng mag-asawa yung bagong nakatira. Matagal na raw patay si Lolo Paquito, pero si Lola Mercedes ay buhay pa. Sobrang tanda na niya ngayon, Sir Neb. Siguro ay walang mapagpasahan ng mutya.